Okay, magandang hapon po sa inyo. At Secretary Jing Paras. magandang hapon naman sa ating mga kababayan. Mhm. At lalo na po yung naging biktima nung nakaraan lamang na napakalakas na Bagyong Karding. Bagyong Karding. Marami pong napinsala, lalo na po yung mga tumulong din. May napinsala din sa mga tumutulong. Yung rescuer And mismo. they have sacrificed their lives to help their fellow Filipinos, no? At very noble yung kanilang ginawa. At siguro ay para makatulong tayo sa mga rescuers ay yung ating mga kababayan na nasa lugar na mga sabihin natin nasa bingit po ng alanganin o panganib wag na ho kayo matigas ng ulo. Dapat kasi may mga preemptive evacuation secretary, mas maaga pinapalikas na sila. Yeah. Sumunod na ho kayo para yung ating mga rescuers wala na silang i-rescue. So Tama at least po. safe din sila. Yes, and well, normally kasi syempre nawiwili sa kanilang mga bahay, you know. Dahil for so many years diyan na sila nakatira. O hindi nila minsan nakuha yung panganib. Nakita yung panganib na sasalanta sa kanila. So, yun ang nangyayari. Now, it's all over Central Luzon and Northern Luzon yung pinsala, no? Yes, And part of Bicol. In fact, nahagip yung probinsya ng Quezon, no? Marami ring napinsala ron. Now, siguro ang tuunan ng pansin ng ating Pangulo Macoy Jr. ay ang disaster relief, no? Dahil ito po isa pong malaking dagok sa ating bansa ay nakapaworsen ng ating food security, Eli. Yun. Yan ang pinakamatindi ho dyan. Dahil Sa daming mga products or yung mga farm products na napinsala ay nasa yata estimated nasa 400 billion, is it? I'm not sure. Nakalagay doon sa report ng natin Tingnan mo, destruction. Napakalaki ng pinsala. That would even worsen our food security dahil nasa inflationary situation na tayo. Apo. Tapos ma-wipe out pa yung incoming natin harvest for the month of October, November, December, na makakadagdag sana sa food supply natin. Yes, opo. At alam naman natin, yung mga tinamaan, halimbawa, yung sa Nueva Ecija, malaki-laki rin na nanggagaling dyan ng bigas. At ang matutuwa ho rito, Secretary Jing, yung mga importer. Yes. Ano na naman kaya? Pag-uusapan ho, yung pag-i-import na naman. And the worst thing there, maligaya yung importer, pero lalong hihirap ang taong bayan. Why? Yes. Because ang taas ngayon ng exchange rate. So, yung mga importers will really have to get a lot of pesos. Yes, Para mahabol nila yung exchange rate na $1 is to 58 plus, 47 na ngayon, no? So, pagbagsak niyan, yung mga ini-import na goods, lalo na parating na ang bare months up to December, well, napakalungkot ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga pinapadala ng mga OFWs natin, kakainin lamang sa presyo ng mga bilihin. Yes, opo. Eli. So dito ay kinakailangan na agad na gumawa ng hakbang ang ating gobyerno at para matiyak yung food security at yung pagkain na mura, kasi yun talaga yung nahabol, Secretary, ng lahat ng ating mga kababayan. Kasi kuminsan available nga yung pagkain pero mahal naman. Tulad ng sinasabi niya. Kung nag-isip pa siya, kung may brains ba yan sa in between his ears, sabi niya 20 pesos lang yung presyo ng bigas. Nasaan na yun? Yun ang pangako niya noong kampanya. Tapos pinabayaban ng gobyerno na ang dami nilang nasabat na mga sugar sa mga bodega. At pinagyayabang nung
acting Yusek na Panganiban na bababa daw to 17. Nasaan na ngayon yung presyo na yun? Pagka nagbitaw ka ng salita, lalo na gobyerno ka, pinapakinggan ka ng taong bayan, ang hirap naman nun kung hindi mo matutupad. Yes, nawawala ng kredibilidad ang ating gobyerno. Tsaka maraming naniwala sa kanya, nag 20 pesos ibinoto. Kaya binoto, binobola lang pala niya yung taong bayan na ibababa niya ng 20 pesos, ginuyo niya ang mga taong bayan para bumoto sa kanya. Hindi naman tama siguro yun. What kind of credibility will you bring to your governance or to your government? Di ba, Mr. McCoy Jr.? Yun, po. At pinaka-importante ho rito, mga kababayan, at sana yung ating mga magsasaka matulungan naman sila, no? Kasi kadalasan, alam nyo ho, di ba, Secretary Jing, may mga lugar kasi ngayon na noon hindi po sila binabagyo. Pero ngayon biglang nagbago at bahagi na siguro ito ng climate change na tinatawag. Biglang tinatamaan na sila ng malalakas na bagyo. Sa mga nakaraan, wala Kaya marami nagugulat. At tila, it's all over the country na yung bagyo. Parang umiikot Lahat na If I recall, I think last 2 months ago or 3 months ago, ang tinamaan yung aming region. Napaka tindi yung bagyo doon sa Visayas. Ngayon, dito naman for all we know, bakit tamaan naman, God forbid, no? Ang Northern Luzon, nandyan yung Cagayan River that provides irrigation to our farmers in Cagayan Valley. Sana that should be spared kasi nandyan ang gagaling ang marami ding produkto natin. Doon sa Batanes, di ba? There were a lot of supplies ng ano ba yon? Garlic? Bawang, tama, bawang. Bawang. And yet nasayang lamang dahil hindi makakuha ng magandang presyo. Ngayon, tila gusto natin marinig ang ating Pangulo, si McCoy Jr., kung ano ba ang kanyang mga announcements tungkol sa addressing food security. Ano po ba ang hindi pa natin naririnig puro rhetorics. I-address daw niya, tatulumpati siya sa United Nations na i-address daw niya ang food security. Meeting siya sa mga businessmen ng Amerika at sa mga kabinete natin nakatingin doon sa mga meeting na yan at wala pa tayong naririnig na concrete policies or concrete woodworks for the implementation of our food security solutions, di ba? Tama yun, Secretary. Nandito pala. Ricky, kamusta ka na? Medyo na-delay at welcome to our program, Ricky Rivera. Yes po, Secretary. Eddie, mabuhay at mabuhay ang ating mga kababayan. Tama ka dyan, Secretary, no? Imbis na bumaba, nakikipag-meet dun sa mga aerospace. Yes. Pati mga energy companies. Siguro bibili tayo ng SpaceX kay Elon Musk. Oo, kasi masyado nang crowded yung Pilipinas. Baka gusto din niyang mag-share sa mga ideas na yung Mars pala ay pwede palang tirahan ng taong ng mga tao. O kaya tamnan ng mga pananim. Pero mas malusog doon. Secretary, kitang-kita doon sa mga photos at mga videos natin, talagang grabe, yung flooding, lalo na dito sa Bulacan. Very severe devastation. Unfortunately. Ito po, meron po rin tayong isang video. Kung makikita nyo po yan sa Facebook, yung mga nasa sasakyan lang nakikinig, i-describe po namin sa inyo. Meron kaming video nung nakaraan na kung saan nire-retrieve po itong mga bodies nung 5 sa mga rescuers. Sa Bulacan po. Ito po ay ginanap yata ng gabi o madaling araw ba to, RJ? Ayan, kitang-kita po sa video kung paano po ginagawa ng ating mga magigiting na mga kababayan mula sa Bulacan Disaster Relief Response Teams, yung pagre-retrieve po nitong mga bangkay. Sana, napakagigiting po ng mga to. Tama yung sinasabi mo, Secretary, kanina
na imbis na sariling pamilya po nila yung kanilang pagtunan, pinagtunan po nila ng kanilang mga buhay, yung buhay naman ng iba. Sana marunong magsakripisyo itong namumuno sa ating bansa ngayon. At sa halip na naghihirap ang ating bansa, baka kusang loob na lang na isauli nila yung mga nakaw na salapi at nakaw na mga assets na pinagkukuha nila during martial law. Ha? At siguro yung may marami pang question doon sa mga sinasabi di umano nakaw. Yung utang mo na sa buwis, yun sigurado na yan. Yan, yung utang sa buwis. Ayun, meron ng desisyon ng korte. Ngayon gusto pa niyang lilitisin uli at gagamitin niya yung kanyang poder na ang desisyon ay favorable sa kanya. Nako, mahirap naman. Close na yung close na yung mayroon ng judgment ha? Meron ako to. Ayan, Finality of judgment ha? Tsakidos kaayusan yan isa. Hindi to sa isang photo na nandito si Governor ng Bulacan. Si Ito Governor. si Dan Fernando. Oo. Nakapakikip-kip pa Mm. Ito po, yung isang picture naman, yung mga kaanak nitong mga magigiting natin mga rescuer po, talagang ini-express nila yung kanilang So, kalungkutan. now the battlefront is geared on the direction of solutions Correct, to this problem. Kasi nasabi na natin kanina, kami ni Ellie, na nadagdagan ang ating problema. Correct, Because the expected harvest, which would probably alleviate a certain portion ng ating supply, food supply, ay nawa-wipe out dito sa typhoon. No? Oo. So, Secretary Jing, history lang tayo ng konti. No? Naalala ko yung mga scenes, no? Nagbabalik-alala sa akin, scenes ng late 70s. Ganito rin, di ba? Sunod-sunod na mga bagyo. Tapos, bumaksak yung ekonomiya ng early 80s. yeah. Coupled with cronyism and capitalism. Correct, no? Which is brewing now. Ha? Can you imagine 30 advisors ang kukunin niya? Ha? 30 na piling-pili, mga kaibigan, Mga negosyante. mga malapit, mga nag-contribute sa kanyang eleksyon, yun ang nakapaligid at yun daw ang kukonsultahin para gumanda ang kanyang patakbo ng gobyerno. At hindi lang ikaw nagsabi niyan, ha? Yung Presidential Legal Advisor mismo. Si JPA nagsabi niya. Di ba? Na talamak daw ang korupsyon ngayon Yes. kaysa dati. So, hindi lang government corruption, but private corruption. Private sector corruption. Oo. Yan, matindi, pati private. Can you imagine now, the Congress is filled up with rich party list congressmen who are more in the field of constructions na it's a clear violation of the Constitution Oo. when it comes to the choice yung mga tinatawag nating sector na mahirap, Oo. mga PWD, mga ngayon puro contractors ang kasi nagiging masyado nang magastos ang eleksyon, yung mga mayayaman lang ang dahil severe ang vote buying. Now, I don't know if Marcos or McCoy Jr. will address the political system that we have now, the electoral system that we have now, na you can only win if you have money. At kami mga tunay na mga advocate, hindi na nanalo. Pero ang balita ko dyan, Secretary, ha? Sang-ayon sa isang bubuit, no, na nakausap ko nung several weeks ago, ang direksyon daw nitong BBM administration is 2.5 years economic recovery. And then after that, political. Well, Pero hindi defined kung anong klaseng political moves Baka Yeah. may parliament, going to parliamentary or what. well, ang Hindi natin masigurado. importante secondary lang yan political. Ah. Yun daw ang direksyon. Ang number one ngayon na kailangan ng ating mga kababayan, yung economic. We just got out of pandemic. During the 3-year pandemic, people have lost income, have lost their businesses. Correct. Ang daming nagko-close down. Now, how do you address? Sa United States, ang ginagawa nila,
sa panahon ni Trump and panahon towards the end of Trump administration and now in the new Biden administration. Talagang sinaksakan ng todo Honestly, ng pinansyal na support ang mga taong bayan. Now, totoo yun. Can we do this or parang dole out pa rin? Dole out ng DSWD. Dapat it's about time that there must be program to support our small and medium enterprises who were wiped out during the time of the pandemic. Naalala Now, ko- mayroon bang programa ang gobyerno diyan, ang Land Bank, ang DBP, or is it na mahirapan ka pa rin maghiram ng pera dahil ihingihan ka ng katakot-takot na collateral? Is there a lightening of the conditions for people to access funds para makabawi sila sa kanilang setback during the pandemic? Ang problema, Sek, tumataas yung interest rates eh. Because Kaya kung of halimbawa kung entrepreneur ka, Tinataas nila because of the exchange rate has gone up, no? Oh. They have to Forex. Oo. di pati kailangan ng revenue, pati yung banking institution kasi kailangan upload yan. Kaya tinataasan yung basis points, no? Para mag-generate ng income dun sa bangko, itong income na to maipautang. Yes, Pero talagang ugat niyan yung pagtaas ng interest rate sa Yes, US. no, sa US. Sa US din. kaya tumataas yung halaga ng dolyar, humihina yung ating piso. Pati hindi lang tayo even yung pound. Kaya nga sa Secretary, UK first time, delikado ha? First Well, time. dyan naman sa Great Britain, humiwalay kasi sila sa Sa Euro, sa EU. European Union. Mm. May ibang currency yun eh. Oo. Hindi naapektuhan. Totoo So yun. ang kanilang pound lang kasi gusto nilang makipaghiwalay, makipag-separate and use their own pound. It used to be bigger than the dollar, but ngayon parang halos pantay na Alas sa pantay, dollar. But the European the euro dollars is stable. Stable, no. it just Pati yung shows yen. Pati yung yen. Yen. Kasi nag-intervene yung BSP ng Japan. Yeah. So Ngayon tayo yata nag-i-intervene kaya lang hindi sinasabi publicly eh. nag-intervene pero walang result. Ha? Wala epekto, Walang epekto. Kasi nag-58 eh. Sayang lang, pera. Napag-usapan nga, mayroong isang taga-BSP, siguro pakinggan natin, pero may mga komentaryo rin. Itong sinasabi nitong taga-BSP. Nasaan na ba yung video doon? Yan. Hintayin natin. To target a particular level Ayan, of trend si of the Dakila. exchange rate. That's not the policy objective. The priority is to bring inflation back to within the target band over the medium term. So again, we believe today's rate hike will help us achieve our price stability objective. This adjustment shall help alleviate some pressures of the peso, which could in turn temper inflationary impulses stemming from elevated global commodity price. Ayun. So, ibig sabihin, Hindi, mayroon pang isang video. Sige pa. Yung sinabi ko kay RJ na ipakita, yung isang komentary na tungkol sa effect nitong sa atin. Sinasabi niya, puro rhetorical na hindi daw maapektuhan yung economy doon sa exchange rate. Hindi, inamin na ni Mag kanina di ba? Inflation talaga ang nagiging Yes. Inflation. nagiging factor, major factor. Ngayon yung inflation, nakakabit yan dun sa pricing. Ngayon, kinakailangan, sir, dapat ang gawin. Inflation is not only in pricing. Oo nga, maraming Pricing is an end result of the lack of commodity. Ang inflation kasi, kukulangin na yung goods na mabibili mo sa market. There are less and less products in the market. So, Tama. kaya nga, it causes inflation. Tapos, syempre, sa demand and supply, if there is less demand, Siyempre, mataas there is less supply, the demand, so people will just buy maski mahal. Oo. Kasi wala silang choice, di ba? So,
ito nga, this will cause more inflation, itong typhoon. At ang sekretary nakita ko rin sa 3 grocery na pinuntahan ko. Alam mo magkano yung asukal? 100 pesos per kilo. Di ba sabi nila 60 lang? Ang sugar? Oh. Wala. Yung Hindi. 1 kilo. Sabi lang ni McCoy Jr. Isang yan, daan. papababain nila ng 70. At saka yung pulpul na panganiban, sinasabi din niya na dahil daw sa mga pangre-raid nila, maraming nare-recover, kaya daw pababain ng 70. But it never did. Never ha? did 100 pesos, man. Oh, it went down to 88. But that was the lowest that they have done so far. Ngayon, sinasabi mo na from 88 tumaas na naman ang 100. Ito yung puti yung puti. Oh, Hindi ko yeah, sinasabi syempre, yung brown. refined sugar. O yung refined. Yung brown. Yun naman ginagamit parati, yung refined Oo. Ha? Yan ang kadalasan talaga. Iba naman yung refined na ginagamit ng mga industry. Industry, It's oh, higher ito. grade yun. Kasi depende sa paggagamitan nila. Kailangan, alam ba, kung soft drink na yung ano, Oo, brand iba-iba yun. Yung kung walang kulay. Yun, Kung walang Yes. kulay, dapat malinaw talaga. Kanina, Yeah. oo. So, yung brown naman, well, sa mga middle class siguro or lower middle class, yun ang Ako, ginagamit. nag-resort na ako talaga sa brown. Oo. Mas mura ng konti At saka Ako, wala naman difference. Mas pareho din naman. Tatamis pa rin naman yung ano mo. Pero mas Oo. maganda lang yung raw pa lang. Yung, ano ba, yung mas Saka brown papado. is good for, better for diabetic. Yung ano, yung mas papado. A little bit better. Ayan, mas maganda yun. Mas okay, mas papado. mas Medyo mas papado. mahal lang konti. Alam na yung sekretary, asyendero to. But, ano na lang, asindero na, hindi na asyendero. Okay. Okay, mga Wala kasama. pa ba? Oras sa natin na 1:56 na po ng hapon. Samantala, yung mga taga-QC, ako taga-QC kasi ako Quezon City. Meron lang pong good news dahil sa, di ba, sa nagdaang bagyong Karding, 0 casualty. Wow. Diyan po sa amin sa Quezon City. Wow. Okay, good afternoon kay Pia Morato. Congratulations, kay Mayora. kay Mayora, Mayor Mayora Joy Joy. Belmonte. Ayan. Napakita niya na magaling siya. Oo, Yun, lumilibot talaga. Kasi- kita mo yan. Maganda na, magaling pa. Yes. Ipinatupad kasi nila yung mas maagang yung preemptive evacuation. May git sa Yes, 7,000 residente yes. sa mga high-risk areas. At buti naman yung mga taga-QC, mga Q citizens, agad na sila ay tumugon dito po sa panawagan, kaya sila agad lumika. So, yun. Very good. Zero casualty. Palakpakan yan. Well, we dapat. congratulate the mayor of Quezon City, a very, very competent, public official. So, ito ay makikita natin ngayon yung contrast ng mga magagaling na public official at saka mga ibang official na nagpapagaling-galingan through only rhetorical. Mga daldal, magaling na script readers, pero wala pa rin pinapakita na concrete solutions to our burgeoning problems in the food sector. Oo. Okay. At samantala mga kasama ay meron ding mga pagbabago dyan sa Malacanang. At noong una ay may mga report na baka hindi tanggapin. Pero ngayon, kumpirmado na po, natinanggap na po ni retired Supreme Court Chief Justice Bersamin yung pwesto bilang Executive Secretary. Well, I should or we should congratulate former Chief Justice Bersamin. But we also have little caution on what lies ahead of him in the role as AS. In the meantime, that there is a duplication of that function. Yes, no. Na mayroon ding COS. Because never in the history that both functions or both positions were held under a presidential situation, no? Yung presidential setup. Kasi alam mo, we derive our rules
sa operation ng executive from the United States. Wala silang executive secretary noon. Pero secretary kasi baka makuluhan, ano? Anong pagkakaiba ng COS sa CABSEC dati na position na create din? Ang CABSEC, parang ano lang siya, coordinator lang siya ng mga cabinet. So, cabinet secretary. Cabinet secretary, no? So, siyang naglalatag ng Agenda. Yeah. siyang nagko-coordinate sa, and he is under the office of the executive secretary. Oh, Correct. nagre-report siya doon. Itong COS. Ngayon, hindi natin alam. Kaya nga, Tama. is he under the executive secretary? Or is he directly reporting to the president? Now, Yan. ang setup dyan ang tatanungin natin. Because during my time as a presidential political advisor, ang boss lang dyan sa Malacanang after the president is the executive secretary. Dapat yun, oh. Kaya, Tama. He controls everybody holding office in Malacanang. The executive secretary, under him are 5 or 6 undersecretaries. Tama. Yung tinatawag na ODESLA, Godes na. Office of the Deputy Executive Secretary for Legal. Mayroong Finance and Administration. Mayroong pang 3. I cannot recall the positions. But they are all under the Executive Secretary. Now, ang PMS under din sa Executive Secretary yon. Correct. Ang protocol under din. Now, is there now a power left to the COS after it was rejected? Yun ang ano na. Ano bang role ng COS? Will he also be under the Executive Secretary? Or will he be only reporting to the President? Tagabulong. Tagabulong. Yeah. So, kasi ang doble kasi yan eh. Kasi yung pinaka-chief of staff, chief of everything na nagre-report directly sa Pangulo is the Executive Secretary. Tama. Dapat yun. Kaya, So, why do you need a chief of staff? Hindi ko alam. No. So, Hindi, baka naman kasi- naka-campaign mode pa rin sila. ha? Baka naka-campaign mode. Baka siguro. They're campaigning na hindi bababa yung kanyang rating. pero kasi ang binabanggit Oo. ng grupo nila dating ESVR, sila ang nagluklok sa Pangulo eh. Ganun Kung ba? kaya naging presidente. Hindi ba yung boto ko? Hindi ba Sila yung ang- boto mo? Sila ang trumabaho. Sila daw trumabaho. Sila ang nagkumbinsi. Trinabaho yung boto. Hindi, Ibig sabihin, aminado sila na may nagkaroon ng special operation? Alam mo, Hindi, ibig sabihin, dyan- parang Trinabaho sila nila. ang naghirap para mangampanya raman. actually, naghirap lang para tumakbo. Para tumakbo. Pero ang nakapagpanalo sa kanila, si Sara Duterte. Kung hindi nag-Vice President, nagdesisyon si Sara Duterte, ang tingin ko mananalo si Bongo. Pwede, no? Kung hindi, kung Tama hindi, ka, pwede rin. kung alam mo kasi, si Bongo was supported by all the governors. Except that wala lang siguro siyang puso na tumuloy. Pero dahil mayroong away si Sara at saka si Bongo, si Sara napilitan na tumakbo ng Vice President just to prevent Bongo to become Vice President. And because of that, yung mga boto ni Sara lumipat kay Bongbong. Tama, yan din ang mga analysis tama ng naman. mga At political makikita analyst. mo naman, lamang pa rin si Sara sa end of the day. She was 32 million. So, yun ang dapat tandaan ng mga Rasputin dyan na hindi sila ang responsible. Ha? It was Sara Duterte that made Bongbong Marcos the president. Now, that's my personal view on the matter. And I have followed that Yung trend. that direction. When Sara started veering away from Doon na rin nag-veer away the siya, no? presidential ambition, palabas na sila ng palabas ng mga trolls developing up to the end na nagkaroon ng konting alitan. Oo, yan. Pati malaking bulto yung federal, di ba? Pati yung Philippine Eagle. Ano masasabi mo doon, Sek? Hindi, malaking daw ang naging role ng federal, Partido Federal.
Well, Pati ng malaking Philippines. role kasi malaking role in the sense na binigyan siya ng partido. Eh kung walang partido yan, eh di KBL yung partido niya or Eh, di ba sa KBL nga, hindi nga siya, di ba? oh. Nagkaroon pa ng Ang dispute federal doon. was willing to give him. Parang, well, in fairness naman, si Duterte din, President Duterte, nagkaroon din ng ganong situation nung binigyan naman siya ng house ng PDP Laban. Oo. Ganon din naman. I mean, in fairness. So, that's the role of the federal party to give him, kasi alam mo, when you run for a national office, especially president, you need a party that is accredited nationally, nationally. para magkaroon ka ng board of inspectors. So, yun ang ibig sabihin na role ng federal party na binigyan siya ng accreditation. Kamtuntang Gabig Secretary, no, nung panahon na yun, naalala ko, hindi nag-oppose si Binay na ibigay kay Duterte yung PDP Laban. Eh, so Binay is one of the, Wala na. Binay had his own party already. Meron Oh, siya at that sarili. time. Meron At that na. time. Pero wala na siya, hindi siya original member ng PDP siya, PDP. di ba? Pero wala na siya, umalis Marami na namang siya. original na PDP na Talaga ano, naiwan lang dyan si Tatay Nene, si ano. Oo, Si Nene talaga. Nene, Yun oo, talaga, naiwan. kahit saang ano nangyari o wala, talaga hindi iniwan niya yung PDP. PDP kasi, yun talagang partido ni... Yung laban kay Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. Na laban. Yun. Oo. So, nag-merge sila nung tumakbo silang parang representative sa Metro Manila nung kalaban nila si Imelda Marcos. At they were all wiped out. Yan. Si Eh, Nene paano naman Pimentel, si nabuo Ninoy yung Aquino. lakas naman nun? Paano nyo nabuo? Ang lakas naman, ganito yan. Lakas na Lakas tao. LDP ang LDP original muna. na partido, which was the majority party, the LDP. Lapi ang demokratiko ng Pilipino. Yung partido ng nila Mitra, nila Nila Piping Mitra, Cuango. nila mo, ni Piping. Member si Ramos noon. Pero nagkaroon ng convention sa mga iba-ibang because Ramos was contesting the nomination for president. Pero kontrolado ni Mitra, kaya sinisiro nila si Ramos doon sa delegates. Sa delegation. O, sa convention. convention. Like in Cavite, zero. Ang kingpin pa noon was Johnny Remulla. O, sa Negros, sa iba-ibang bayan, zero si Ramos. Pero at the time, ang taong bayan tumitingala pa kay Cory Magic. So, siguro upon suggestion siguro ni Cory or FPR created Lakas Tao. Doon ka nag-align. Yeah, Lakas Tao. I was original part of that Lakas Tao. Kaso tulad nga sinasabi ko, it needs a national accredited party. Lakas Tao was not. Okay. So it joined hands with yung kay Mang Lapus. Kay Raul dati. Oo. Hindi ko na. DA Lakas yata yun. NUCD, no? NUCD. National Union of Christian Democrats. Yan. Okay. Yun ang nagdala kay FBR. FBR. Because of the Kaya alliance. naging lakas NUCD. Oh. Yes, So, yun ang nakapagpanalo kay FBR. Okay, Ayun. so yun ang mga mga kwentong politika. Samantala, eto pa, may issue pa ho tayo, isa pa tayo rito. Well, in the light now of Executive Secretary Bersamin, saan ngayon lulugar itong mga original na kakampi ni Vic Rodriguez tulad ni suspended lawyer spokesperson, yung mga nilalagay dyan na PMS na inelevate as secretary position. PMS staff lang kasi yan eh. Ginawang cabinet. There's rank. no need to make that as secretary level because Dati USEC lang. wala naman, dinagdaga, sayang lang yung pera na binabayad ng bansa to elevate it into a level that is not appropriate. Kasi staff lang yan eh. Ha?
taga-sama lang yan sa mga Inaayos yung mga papeles, kung ano, Oo, lahat, oh. taga-ayos ng mga appointments and everything. But anyway, what is now the role? So, mabalik tayo, pinag-usapan natin kahapon, yung mga bubos nitong yung mga kasinungalingan nitong suspended lawyer na ito. Oo. So, mayroon pala tayong Siya pala yung nagdala. natuklasan na ito pala ay No? anti-Imelda at anti-Bongbong. Oo, matagal na yan. Oo. Ayan. Saan na ba yung quotation dyan? Ayan. Sinabi niya, hinahangad niya na maging Na makulong. makukulong si Imelda Marcos. At least, At least, Diba? Imelda Parang Marcos in minimum, jail. So, makita Kasi- nating nakakulong. Oo. Naghihimas ng malamig na rehas. ng Ano rehas. siya, ng malamig So- na bakal na So, rehas. bakit bumaliktad ka agad? Ha? Siyempre, inoperan. Mayroon yatang video na nag-speech siya na pinapakita niya yung kasamaan niya na pwede na siyang bumaliktad kaagad. Pakita natin yung video na yun. Oo, pakita. Yeah. Aren't people entitled to change their minds? I think we are. I think that evolution is a natural thing, even among our consciousness. Evolution is so if every person is entitled to change his mind. So ibig sabihin, kung nagkamali ka, sinabi mo si Marcos at saka si Biden lamang ang nagmi-meeting, mali pala yon at kasinungalingan. Bahagi ng evolution niya yan. Bahagi ng evolution lang pala yon, ha? Mr. Diba? Angeles, bahagi ba ng Sabi- evolution yon? Sabi niya. So, anong klaseng dinalang siya ngayon? Kasi sabi niya nag-i-evolve. Nag-i-evolve. Anong klaseng Pero dinalang alam mo, ngayon yan? sa mga pag mga ganyang issue, prinsipyo dapat yan eh. Oo, Yes. tama. Di ba, prinsipyo na talagang Totoo yun. hindi ka So pwedeng ibig sabihin, magbago. dati naniwala siyang dapat makulong si Imelda. Ngayon, tanungin natin siya, naniwala ka pa bang makulong ang isang convicted criminal? Convicted by courts? Ha? Kasi kung naniniwala si Imelda, ganun din ang the same case din naman ang sinampa kay Marcos Jr. Oh. So, kung naniwala siyang dapat makulong si Imelda, naniwala din siyang dapat makulong si Marcos. Tama. If we follow that same principle. Logic, yeah. So why are you now distant from what you have been saying and sa puso at diwa mo, yun ang napaniwalaan mo? O sige, sasabihin ko na nga, may mga bali-balita na marami ng inoferan. Na Kapalit niyan. press secretary. Kasi panay paltos eh. Ha? Hindi natin alam kung kailan yung ilan doon kung mag-accept. Ayun. Pero ngayon, kahapon meron sila, natanong sila sa diyan sa camera, yung kanilang budget. So, wala muna pala, naka-hold muna. Naka-hold on. Yung pag-accredit sa mga vloggers. Kasi paano may accredit? Kasi pag-aaralan para mabuti. Pero ang tinatanong kasi sa vloggers, kasi dapat yung mga mawalang galang na sa mga vloggers. Oo. Pero yung halimbawa, isa kang journalist, 4 na taon ka nagkolehiyo, Correct. tapos yung yung accountability mo, iniingat-ingatan mo. Kasi kailangan may accountability. Yes. Para pag nagsalita ka sa ere or nagsulat ka sa dyaryo, may pananagutan ka, kaya May talagang pananagutan, pag-iingatan mo. responsibility. Pag sa vlogger, wala eh. Kasi wala nang gatekeeper. Wala. Wala silang dinadaan ng editor. Yun ang problema. Yeah. Tayo, kasi naka-train tayo na wag magsalita agad-agad. Di ba? Hindi ka pa pwede magsalita dito na walang basehan. So sa mga media practitioner ba, kasi balita ko, nasa karambola pa rin ito yata si Trixie Angeles eh. So wala bang kailangan credibility sa isang media practitioner? Ikaw, matagal ka na Eli. Does it, do you need a credibility in terms of magiging wishy-washy ka sa mga issues? Napaka-importante na, di ba, napaka-credible dapat ng isang opisyal. Lalo't, ikaw siyempre sa impormasyon hawak mo impormasyon Yes. Tamang impormasyon. Tama, oo. Pero kung nasampulan mo na magbigay ka ng maling impormasyon noong US trip, ibang usapan to. Siyempre, kung kasama ka sa isang credible na program tulad ng Karambola, very credible yung mga dyan,
tapos hahaluan mo ng incredible Mm. na naniniwala noon, ngayon hindi na naman naniniwala. Parang what prevails is your vested You interest. should feel responsible, di ba? Oo. Sa mga ano. Ano ba sa totoo lang, sir, secretary, trained naman yan eh. Kasi linguistics, yan, graduate, no? Tapos lawyer pa. Eh, siyempre kayo, third year. Lawyer o liar? Third year and first sem, tinuturuan na ng trial, etc., di ba? So, tinuturuan na kayo mag-argue. Ang nawawala kasi sa kanya, ang tingin ko tama ka parang buladas. Ano mo yun? Yung kinakailangan patunayan niya na ganito ang Pangulo, etc. Mas mabuti na lang, nasabihin na lang niya. Alam mo kasi, no, with due respect, wala, ako. Tayo kaibigan naman, I don't kaibigan natin si know- Trixie Hindi ko siya kaibigan. I don't Hindi, know ako, her. Of course, I would wish to be her friend. Oo. Kasi ang friendship naman, it's personal eh. Yes. But I have nothing personal. I mean, ang point of view ko na hindi ko siya nakilala. But without being personal, very important. Ako lang, I'm just concerned with the position of spokesperson. That, when you represent the president, you're able to convince the people na yun talagang galing sa bibig ng Pangulo. Tama. Ha? Because spokesperson ka eh. Parang ikaw ang mikropono eh. Ikaw ang Oo. mikropono. Ha? Oo. Kung sasabihin mo yung mga hindi nangyayari and make people believe that is what it is, then you're violating Hindi kasi may tendency siyang ganyan the confidence Oo. between you and the person Hindi, that dalawang hired you. instances, no? Ito naman, alam ng mga kababayan natin to dahil na-publish to dati, no? Yung nangyari dyan sa Caloocan, yung mall, di ba? Ano nangyari? Di ba sila ay bahagi ng legal team, no? Na dun Please, sa explain dun to sa the isang public. Hindi, ganito yan. Mahaba ito, no? Yun na nga. dalawa yan. Anong gist doon sa kanyang gist niyan, involvement ang doon? gist yan, nandun sila sa isang law firm. Yung isa pumunta doon sa respondent, yung isa pumunta sa In other words, niluluto. So, Bawal na bawal yan. okay. Because the legal profession must be honest to goodness. yun. Oo. You have to defend your clients, whether they are wrong or right, to the health. Saka ito pag pa- basta tinanggap mo na ikaw ang Yeah. kliyente mo, hindi ka na pwedeng bumali ron sa kahit na opera ka ng kabila eh. Oo. Ito So, pa ibig isa, sabihin, kay Vicky inoperan sa Bello. kabila, okay lang sa kanila. Ng law office. Yun nga, kaya naging banner yan front page sa inquiry rin Unethical dati. yan eh. You will be so pala kaya nangyari yun na Yung ginawa niya sa nasuspend siya sa Supreme Court. yung ginawa Ganun niya pala sa yung kliyente niya kanyang- na pumunta sa isang ganun pala yung kanyang asta. yung isang kliyente niya na pumunta sa kanya dahil nagkaroon ng problema, nung nagkaroon ng ang tawag dito, nagpa-opera. Hindi, medyo gusto mag-slim. So nagpa-opera ngayon. Yung in-opera, siyempre nagkaroon ng komplikasyon. Hindi, chismis yan, ha? Hindi, totoo to. Okay. Hindi kasi yung kaibigan niya dati, may kaibigan kasi siya Oh, Na kaibigan mo? ko rin. Kaibigan niya dati. Ano yung ibig sabihin kaibigan? Na pareho silang naging pareho silang member ng law firm. Okay. Ayun. Sige, sabihin na natin si Attorney RG Guevara. Oh. Kilala mo, di ba? Yan, Okay, abogado yun. Oo, siya ang nagdala actually kay Trixie sa Quezon. Tapos pumunta nga yan ng Magdalo, di ba? Kaya siya naging prominent eh. Pero actually, Kaya naging kaibigan sino? sa mga kaso, magkakasama sila. Sismoso din ito Si Bokbok, dinala daw si Bokbok okay. Anyway. Pare, yan eh. baka madapa yung sinasabihan mo, ha? Sa totoo lang, pero dahil, consistent doon sa sinasabi mo, di ba?
kailangan, reviewin mo yung historical record. Naging chismoso na tayo, ha? Para ma-explain natin sa mga kababayan bakit ganito yung behavior niya. Okay. Titignan mo ngayon yung history eh. Yun. Okay. So you're sharing history to prove that she's wishy-washy. Ayoko lang kasi i-ano yung Supreme Court decision kasi nandun din yun. Yun yung yeah. actually naging Okay. ano. Anyway, so Rason. yun, mahirapan si Bersamin dyan. Kung Mahirapan. manatili pa Mahirapan yan na siya. nandyan. Oo. Kasi hindi Totoo nga lang yun. ngayon natin alam kung kanino siya susunod. Kay doon ba sa ano niya? COS. COS or dito sa ES. Executive Secretary. Yes. Mm. Kasi the dynamics there, alam mo, personal ang dynamics dyan sa loob eh. Oo nga, totoo. Kaya nga snake pit ang tawag dyan. Mm. Ha? Mm. Ako na-offeran ako dati, ayoko eh. So, si Bersamin, may edad na yan eh. Oo nga. Ha? Oh, retired Chief Justice. Retired eh. Chief Retired Justice Chief, is 70 siguro plus yan. 70 plus. Tapos papaikutan lang ng mga bata. Lalo na pag lawyer na paltos suspended. Pero hindi basta-basta yan si Bersamin. Frontman yan. Di ba? Hindi, si JPE nga, hindi nga napaikutan eh. Ang si JP, hindi mo Di ba, mapapaikutan talaga. talagang, di ba, yung Pero in papel, fairness, 98. tinanggap ni At- Bersamin, I'm presuming naayos nila yung dynamic sa loob. Mm. And he will be calling the shots. Kasi the executive secretary is the number 2 person as far as the office of the president is concerned. Oo. Ha? Pati ngayon sa management kasi, Secretary Eli, dapat malinaw yung organizational structure mo. Para malinaw kung sino-sino yung responsible, sino yung may accountability, pati very smooth dapat yung flow. Kung may ganyan nga, sabi nga ni JPA, bakit ka magkikreate ng another layer? Tama. Traffic na nga sa Malacanang. Di ba? O, nagkikreate ka ngayon, magkakreate ka ng problema, sigurado. Pero ang lahat naman yan, nasa Pangulo lahat yan, Secretary Oo, dapat siya ang boss. Yeah. Well, I'm hoping magkaroon na ng konting, sinasabi nga natin, you need a strong and loyal person because ano yung sinasabi ni Digong? Yan. Meron sinasabi si Digong eh. Oo, palagi yan. My God, he's really a weak leader. My God, he's a weak leader so he needs strong people around him Oo. Yes. para madagdagan naman yung matters between the two ears. Oo, kaya timunin niya mismo, So, siya mismo. With Bersamin, we're hoping na we have a good direction. Ha? Oh. Secretary, anong epekto kapag ka ang pinuno mo mahina? Anong unang-unang makikita natin yan? Pagka pinuno mo mahina? Kasi ako nakita ko yan, naging consultant ako ng 2 Ikaw, ahensya. naging consultant ka pala. Anong tingin mo? Ako ang tingin ko, corruption. Ha? Mas lalong tataas ang corruption kasi hindi sila natatakot sa taas. Pagka mahina ang Pangulo. Pagka mahina isang pinuno, maski ng isang ahensya, kitang-kita ko yan nung panahon ni Pinoy eh. Titindi ang corruption, ibig mo Hindi, sabihin. kasi walang takot. Hindi matatakot yung mga nasa baba. Okay. Lalo na yan, 2 kampo pa, major. No, may COS ka, may ES ka. Sigurado, hindi lang magka-clash yung mga yan, maglalabanan. Kasi iba-iba sariling interest yan eh. Well, we hope na that will not happen. With Bersamin now beside him, Hindi, sana with Bersamin there, kasi he was chosen among others, makikinig naman siya. At siya wag na makialam yung mga kibitsers. Di ba? Paano kung makinig siya kay Bersamin tapos may bumulong sa kabilang tenga? Ay, that means talagang bopols pagka ganon. Kasi ang Pangulo, kaliwat kanan, may bumubulong eh. Pero ikaw ang magtitimbang kung anong tama. Kung tama. Kaya nga, so kung sinabi mo nga mahina, Ay, hindi ako nagsabi nun si Duterte. mahirap magtimbang. Ako sinasabi ko yung obserbasyon ko. Kasi nung panahon na dumakas yung isang ahensya dahil doon sa pagtitimon ng attorney na commissioner nila, nawala yung mga corrupt doon sa baba. Pinagtatanggal lahat eh. Okay. Dilinis. So, Ngayon ba maglilinis din tayo? Dapat. Di ba? well, sinasabi ni Ginang Aimee Marcos from the outside,
na pinapalinis niya sa kapatid niya, si McCoy Jr., yung Department of Agriculture. Now, is he beginning to do that? Ayan ang hindi nga natin malaman. He has Kasi not yung even mismong- started telling the people what he wants to do as far as food security is concerned. In fact, Mayroon naman Secretary, sinasabi. nakakalimutan natin Wala pa. Yung binigyan niya ng poder through an executive order na galing sa CES dati, na si Sebastian, sinuspend, ikukulong ng 15 days. Alam mo ba yun? Saan? Nandyan, nandito sa balita. Ano makukulong? Yun nga, hindi ko nga malaman eh. Administrative lang yung ano eh. Oo, pag- may jail time na 15 days. Kalukuhan yun. Hindi yan, pwede. Hindi pa pwede, di ba? Only the Sandigan Bayan can Di ba? can decide kung makulong o wala. Actually, kahit na nagdesisyon sa Sandigan Bayan, pwede pa umapil yan sa Pwede pa, Supreme Court. pwede, eh. pwede. Oo, Diba? pwedeng ano. Hindi ko malaman pa paano mangyayari. Baka yun. fake news yan. The ombudsman can also impose penalty pero suspension lang. Hindi pwedeng magpakulong. Magpakulong, oo nga. Eh, pero mas maganda. Yun ang pagkakaintindi ko rin eh. Bakit sila na rin bang ombudsman ngayon? At Sandigan? Pero mas maganda to, Secretary. Oh. Hulaan mo to, ha? Oh. Ayon to sa ating kumparing si Deo Macalma. Ano sabi Cabinet ng Bugoy? Secretary. Ah, Hmm. sino kaya itong Cabinet Secretary na isinama yung kanyang girlfriend na isa ring opisyal ng gobyerno sa New York? Ha? Putang ina. So may ano pala to? Okay. Ito mo Bakit sinama? Napasalita tayo ng wala sa timing eh. Kasi, My God. my God! Yeah. Ha? Okay. Ibig sabihin kinarga ko ng Anong buwis mga ko. tip? Anong mga tip? Hindi ko alam eh. Sinabi lang. Bigyan tayo ng tip ni Eli. Mag-research tayo. Hindi, kung madali lang naman yun eh. 1+1 lang yan eh. Oo. Tignan mo yung sino yung sa delegasyon kasama na Cabinet Secretary. No. Doon ka Ayan. mag-uumpisa. Kasama Doon ka mag-uumpisa. girlfriend, Sino-sino ba yung mga kasamang Cabinet Secretary? Ganun naman andun eh. si Fred Pascual. Matino yan eh. So, wala na. Di X na. X na yun. Yeah. Nandoon si Joke no, andun ba? Joke, no? Alam ko Andun si wala Joke namang no, babae yun. madalas kong nakikita yan. Oo. Doon sa Stone Grill. Yan, Stone. Sa Stone Grill sa may EDSA Shangri-La. Shangri-La Mall. Sino Ang kasama? alam ko, hindi niya kasama yung asawa niya. Ibang, I don't know, kung clerk ba niya or assistant secretary niya yun. or GF. Oo, baka secretary. It can be one of those. Oo. Hindi naman siguro. Hindi, tignan- Ako, paminsan-minsan lang akong pumunta doon. Oo. Hindi, pero para Pero malimit. very open. Mm. Pagkapunta ko, nandun siya. Nandun siya. Nandun siya. So, Lagi. ibig sabihin, madalas siya doon. Kasama yun. So, Ay! yung ba Ano ba gender niya? pwede ba yun ang kasama? Mm. Oo. Hindi, ano ba gender nung kabset? Nanguhula lang tayo. Nanguhula lang tayo. Wala, hindi ko alam eh. Wala nakalagay. Ano Ayan. ba, nobya, kasintahan, o nobyo? Hindi, girlfriend kasama. Di yung... Girlfriend. So, yung ibig sabihin, Cabinet main. Secretary, lalaki. Lalaki. Oo. Madali nang ano yan. Madali na. Ha? Madali na, di ba? Kung lalaki. Kala ko naman yung babae. Hindi, kanyang kasintahan ang sabi, di ba? Kasintahan. Magaling Kasi- si Deo, ha? Magaling si Deo, ha? Oo, kasi kasintahan is ano eh. Nobya. Nobya. Hanap tayo. Hanap Hindi, muna pwede- tayo. Pwede ding nobyo. Hanap Yung muna kasintahan. tayo ng listahan kung sino. Oo. Tapos huhulaan natin bukas. Yes. Wala natin bukas. Oo. Wala tayong Ha? panahon. Oo. Hindi, ibitin natin ng konti. Oo. Actually, alam ko na kung sino yan. But, you know, Alam mo na, puta, si hindi pa. Ricky talaga magaling sa mga ganyan eh. Hindi, kailangan natin i-ano. Di ba? Pero- kailangan ko pa i-validate din. Okay, so Hirap eh. sandali lang ha. Hirap sabi. Marami tayong mga text messages Yes, ha. yes. Mga mensahe, sandali lang ha. At Unahin isa-share natin. at para mapakinggan naman natin ang ating mga kababayan Okay. na nagre-react sa atin. Mula kay Jericho Natividad at isang pirasong sibuyas, 10 piso na ho, pati asukal, napakamahal na. Wala naman kay Micaela Bernardo, sabihin mo dapat may technology na tayo para maging typhoon resilient. Kay Katrina Joy Garcia, good afternoon daw. Si Yaye, kahit asin nga po ay medyo mahal na rin po, no? Okay, at mula naman kay Bruce Alcantara, sana may makaisip din na tumulong sa mga nasalanta, lalo na sa Bulacan.
Uy, sabi naman ng ating kaibigan natin, kolumnista po ng PDI, si Jake Maderaso. Nice discussion, masarap pakinggan, ang galing nyo pare-pareho. Ayun. Yeah. Wala Thank you, naman. Jake. Good luck to you too. Okay, si Clarence Castro. Good afternoon po sa inyong lahat. Ng host ng Iparas kay Paras at Patrick Gamboa, may ayuda po ba yung mga taga QC? Sir Eli. Tanong natin kay Miss Pia. Oo, okay. Pero Oo. siguro naman kung hindi naman kayo masyado naapektuhan ganong ganong ayuda, Yes. 'di ba? Bigay na natin sa mga mas Naapektuhan. nangangailangan. Yes. Oh. Ito si Sheila Sanico, Sara Duterte for next president in the Philippines. Mapagbigay po pala si BP Sooner Sara. or later. Nag-giveaway siya kay BBM. Ayun. Hindi, totoo naman yan. History yan. Si Gladys Quebec. Thank you po for this program. Miss Lady Monica Buela Makabuhay, Rowena Natividad Santos. Palitan na yan si Trixie Angales, dati palang dilawan yan. Yan. Oo, tama yan. Totoo yan. Okay, so marami silang mga mensahe. Jennifer Kababat Prado, good morning po sa good afternoon. Okay, so salamat po sa pakikinig ninyo. And kami ay hindi titigil sa aming pagbo-broadcast kung ano ang mga issues na kailangan natin na mapaabot sa inyong ating mga mahal na kababayan. Oo, para sa inyong mga sumbok, reklamo, kung kailangan nyo lang ng tulong, magpadala po lang kayo ng liham sa amin sa rushd0817@gmail.com. Tapos yung mga may problema sa mata, sekretary punta lang kayo dun sa eye center ng Chinese General Hospital and Medical Center. Okay. By the way, isang importante palang dapat for lack of time hindi na natin na take up yung Pogo. Yes, bukas yan. Bukas siguro. Dahil ang Pogo ngayon ay there's a crackdown. Pero maraming implications yan na bring down din sa ating ekonomiya. Ayan, So we'll bukas. discuss that. Okay? Okay, salamat po Secretary at Ricky. Mabuhay sa bayan ng Pilipino. Okay mga kasama at ako rin ho ang radyoman Eli Saludar. Muli po isang magandang hapon Pilipinas.